Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and sa naman pong baguhan po dito sa channel natin. Dito, pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual. And in today's video is pag-usapan or sabihin po natin na magka-card reading po ako sa lahat po ng Aries. And this is time immemorial. So, kung kailan po na-click mo ang video to, it means to say para sa iyo to, sa lahat po ng Aries. And so, sa akin is 2025 na sa Aries. So, lahat po ng mga tao na ipinanganak po mula March 21 to February 20, no? So, lahat po ito ng mga Aries, no? Tingnan po natin kung ano po ang nangyari sa kanila. Kasi sabihin po natin, ano po ba ang prominent na energy po sa'yo ngayong 20, ngayong, sabi ko nga sa'yo, ngayon po na time po na nabasa mo to. So, wala po itong time frame. So, sa akin is like, hindi pa ako maglalagay po ng time dito. Kung kailan mo talaga ito makiklik para po sa iyo ang message na to. So, tingnan po natin kung anong nangyari sa iyo sa sakit galing po sa card na to. Pangalawa po is yung overall po kung ano po ang nangyayari. And this is White Rider. And magbibigay din po ako ng this is actually Lenormand, so oracle card, and then your spirit, animal spirit. Tingnan natin kung ano po ang mensahe sa iyo mula po sa animal spirit na kung saan naggagabay din po sa atin, no. So let's begin, no. So Aries, no, sa lahat po ng mga Aries ngayon na ipinanganak mula March 21 to April 20, para po sa inyo to. Then karagdagang information po is ang Aries po is fire, and ang ruling planet po nila is kung hindi po siya Saturn, is gonna be Mars. Minsan po meron pong Mercury, so depende po kung anong taon po, no. Pero talaga pong nakikita naman yung mga Aries, ano, they are strong. Para talagang kumbaga sa akin, matitigas ang ulo, strong-willed, no? Hindi mo siya basta-basta mapapagsabihan. And kung minsan po talaga is like, dahil nga po sa ugali po nila na talagang gusto nila is agad-agad, minsan po nagkakaroon po sila ng problema doon sa patient, yung bagang wala silang tiyaga or wala silang, not really means wala silang tiyaga, kundi wala sa kanila yung maghintay, no. I said they are very proactive na energy po, no. Dahil nga po sa Saturn at saka sa Mars, lalo na kung ipinanganak po siya, no, na nataon po sa planet Mars, no. Okay, so Aries, March 21 to April 20, 2025, no. So ito yung sa kanila po, no. Tingnan po natin kung ano po yung pinaka-prominent po sa kanila, no. Etong card na to, green, is makikita po natin kung ano po ang nararamdaman po nila talaga lagi, no. Is it sa financing ba? Is it po sa sa ano po ba? Sa career po ba? Or tingnan natin sa love life, no. Wow. Okay, pinaka-sentro ng card mo is your heart. So, ibig sabihin po nito is like, so far, no, at this time na nabasa mo to or na-click po mo ang video ito is like, at this time na binabasa ko, no, humihingi po ako ng karagdagan po na kalinawan po mula sa kalikasan, mula sa mahal na ina, and then sa lahat po ng mga gabay ko, na sana nga po is basbasan po ang reading na to para sa inyo. Sana po is like makapasok po ako sa mundo kung saan mas makapagbigay po ako sa inyo ng mas malinaw na gabay, no. And ang card ko is different from other, no. Hindi po talaga ito hula, kundi po is gabay po siya kung saan makikita natin kung ano po talaga yung inner feelings po natin, no. Hindi pa ako masyadong nag-focus sa ibang tao or outside forces po, no, every time po na nagre-read ako. So now, sabihin po natin na ang sentro ng card mo is your heart, is meant to say na sa ngayon po, no, para pong nagkaroon ka po talaga ng problema po, no, mula po sa family mo, sa asawa mo. Like, mayroon po akong nakikita ditong third party, no, parang lagi ka po ikaw malungkot, no. At this time, parang dumaan ka po sa talaga pong matinding pagsubok na kung saan susubukan kung hanggang saan po ang tatag mo. And sa physical, sa
sa sakit po natin, pwedeng sabihin ko po dito na talaga pong sumasakit po ang dibdib mo. Kung minsan madali po ikaw mapagod, pero sa ngayon is like you're very strong kasi makita ko dito meron pa rin ditong The Journey. So dalawang card, tatlo pong major arcana, which is means to say that talaga pong mas malinaw sa akin na control mo po yung sitwasyon, yung kayang-kaya mo po siyang imanipula. Now, ang pinakasentro mo kasi is 7 of Vessels. So, ibig sabihin po nito is like, kung titingnan po ninyo, is like, nakafocus po dyan ang bungo, no? So, kung sa spiritual, say, sobra po yung mental stress mo, no? Sa kaiisip po, no? Kaya po, siguro nga po, no? Dahil makikita ko dito na lagi po ikaw nauwi po sa pag-iinom ng alak or pagpa-party, mga kasama mo. Dahil nga po dito sa tinatawag po natin na sobrang mong pag-iisip or someone is casting a spell upon you. And kung minsan po talaga pong hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung saan ka patungo. Parang meron akong nakikita ditong pagsisisi sa pag-aasawa mo. Like, parang, hindi masakit ang dibdib mo talaga, and so far wala pa ikaw way out, kundi po kahit papano po is like ibsan ang pananakit po ng dibdib sa pamamagitan po ng, kumbaga sa akin, vices, no, or sabihin po natin na inom or party, mga kaibigan, no. And sa akin, makikita ko dito na mayroon pong involved dito na mag-asawa na kung saan para pong talaga pong pwedeng sabihin po natin na nahihirapan ka, no? Nahihirapan ka bilang may bahay, or sabihin po natin at this time na nag-asawa ka is like po nahihirapan ka po, no? Hindi mo alam kung paano po siya gagawin, no? Paano mo siya malulusutan kasi yung mga bata nag-aalala ka, paano na sila, no? But then, sa akin, as I said, this is only 3 major arcana na lumabas out of 9. So, ibig sabihin, lahat po ito actually control mo. Kaya mo po siyang lulusutan. O sabihin po natin na, like hindi talaga yung, sabihin natin na yung langit, o sabihin po natin ang tadhana ang may bigay nito sa'yo. I would say na talaga pong outside forces po ang nangyari, and kaya lang po kasi nakasentro ka kasi na parang at this time po kasi na nagkaroon ka ng bakbak po ng spiritual is like meron na po ikaw hinanakit, meron na po ikaw sama ng loob, meron na po ikaw na parang sabihin po natin na like broken-hearted. You are broken-hearted, no? Kung titingnan ko, you are very broken-hearted, no? Sa mga tao po na Aries at this time. Actually, masasabi ko lang sa iyo, kahit anong gawin mo, is like, binibigyan mo na lang po ng, hindi ka po nawawala ng pag-asa dahil ang iniisip mo rin yung mga anak mo, yung mga bata, no? Kahit papano. And then, kumbaga sa akin is like, may mga taong involved talaga po sa'yo na kung saan po is nahihirapan kang mag-adjust, no? Sabihin na po natin na, sabihin ko sa lahat po ng, kumbaga sa akin, problema na dinanas mo, lakas mo yung mga anak mo, and meron ka pong, sabihin po natin na this is actually tree of life. So, ibig sabihin po nito is naka-back up po sa iyo ang kalikasan. Ito po is the pole star. Kumbaga sa akin, despite pa po sa nangyari, dapat hindi ka po mawawala ng pag-asa, no? And the journey is like, ang pinaka-major problem, major theme po talaga dito is like, you don't know where to go. And you don't know how to cross over. Kumbaga sa akin, pabalik kasi sa'yo, no? Ang message po ng the journey actually is like, alam mo yung uwak, may dalang, kumbaga sa akin, ang energy po nito is very bad. But this is major arcana. So, pwede po kasing sabihin natin na ang dahilan po ng problema mo is thinking back yesterday, no? Lagi mong naiisip yung mga nakaraan mo. Na siguro ganito nga nangyari sa akin ito kasi yung mind mo laging nakaano po sa nakaraan mo, siguro sa mga parents mo, sa mga sabihin na po natin nangyari sa iyo during childhood, na parang kumbaga sa akin takot ka po na tumawid, no, sa mga. So I think nagigets ko na po dito na
Etong problema mo sa pagkakaroon ng asawa, or like sabihin married life, is like parang meron ka kasing takot or phobia nung nakaraan mo. Siguro ang magulang mo talaga pong nakakita ka po ng parang hindi maganda sa relasyon ng mga magulang mo, and dala-dala mo po ito ngayon hanggang sa pag-aasawa. Kaya ang pag-aasawa mo is like takot ka talagang on hold po talaga sa paano, kasi baka kako masaktan ka, baka kako kasi iiwanan ka lang, or baka pagdating po ng time na by the end of time, mag-iisa ka na rin, no? But then, as I said, the journey actually is 13. This is 1 plus 3 is equals to 4, and April is 4. And this is actually, sabihin po natin na Saturn, para pong umaatakbo yung umaano talaga sa iyo yung pagiging Saturnian mo, no? Kasi sa akin nga is like ang ang Saturn kasi, ang planetang Saturn kasi is very old, like nagki-cling ka po kung ano po yung nangyari, no? So let it go po ba. Sa alam kong ang Saturn ngayon is like, ang planetang Saturn is like very old planet na kung saan is like talipasan na. They are kumbaga sa akin obsolete na, no? Hindi na tayo yung mga dati pa na mga tao na energy ng mga tao. Kaso lang, ang mga Aries kasi kung minsan, hindi sila makalit go sa kung ano po yung nakasanayan nila. And if nakasanayan na po nila, o like meron po silang trauma, meron po silang parang nakaraan po na sa family, kasi sa family ito eh. Actually, wala talaga siyang problema in general. O sabihin po natin, nakafocus siya sa problema, pero kung ako ang titingnan, actually, it's not a problem, no? Right now, it's not a problem. Ang problema po actually, dahil po dun sa nakaraan, natakot po siyang mag-embrace kung ano po ang pwede niyang gawin sa ngayon. No? Ano po ba ang, kumbaga sa akin, takot siyang tumawid. No, na pag nag-aasawa siya, maging okay siya, maging settled siya. And dahil nga po sa nakatingin siya sa mga nakaraan niya, so nahihirapan siya. So actually, it is only turn of mindset, kumbaga sa akin. So pero kung titingnan mo actually ang mga tao na to, kung sa inyo guys na nakakabasa po sa reading na to, is like, tingnan ninyo po kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ang problema ng magulang mamamanan nyo, no? Or sabihin po natin na kung ano yung trauma ng nakaraan is like, ganun din po mangyayari sa inyo. Kasi is maybe this time is like, kailangan mo sigurong harapin yung nakaraan mo, kasi alam ko din na sa inyo mga Arisian at this time, kung sino ka man po na nakaka-reading nito or nakakapanood ka ng video to, mahihirapan ka po talagang tumawid po actually, dahil kailangan mo talagang ng tulong from other sources po, na kailangan mo na balikan po yung nakaraan mo to fix it, no? And then para magkakaroon ka po ng peace of mind na etong chance mo ngayon na pagkakaroon ng asawa, pagkakaroon ng pamilya is like, it's not gonna happen to you whatever happened to your parents, no? So sa akin, it's actually, it's not a problem. It's just only a mindset. Kung nasasaktan ka man kasi tumitingin ka sa nakaraan, pero hindi mo kasi tinitingnan kung ano po yung parating, or kung ano ngayon. Lagi ka pong nakatingin sa mga nangyayari noon, no? So sa akin, it's not really big deal, no? Pero kung kailangan mo ng tulong, let's talk about it. Kasi ritual to, no? Kailangan bumalik ka doon sa isip mo kung bakit ka nagkakaroon ng trauma na ganito. And then, kailangan mo talagang, kumbaga sa akin, mag-shadow work ka talaga, na kailangan mo talagang magkaroon ng peace of mind doon sa nakaraan mo para magkakaroon ka ng happiness sa parating sa'yo, no? Yeah. Very specific po talaga itong nakikita ko, na yung sama ng loob mo ngayon, actually, yung mga problema mo, actually, is not really concerning now, no? It's concerning in the past. Kaya po, nagkakaroon ka ng problema sa pamilya, nagkakaroon ka ng problema sa asawa mo, nagkakaroon ka ng problema sa yung partner, no? Partner in life, no? Parang wala kang tiwala talaga, no? So, kahit sino pa yan makarelasyon mo, talaga pong hindi po siya magkakaroon ng peace, kasi nga po, ikaw po ang may problema, no? Kailangan mo kasi po talagang balikan kung ano man po yung naka-bother sa'yo. And, yeah,
may nakita din po ako dito na pananakit po ng lower back. Meron po ako nakitang kati-kati. But then it's just like my family, like, yeah, yung pamilya mo, parang you don't trust your family anymore. Kaya po ikaw laging galit, no? Parang, no? So, nagkakaroon ka po ng, kumbaga, bakit mo sisisihin ang pamilya mo kung actually ang bagong pamilya mo actually has nothing to do with you, but it's only in your mind, no, na kumbaga sa akin na sinisisi mo yung pamilya mo dati na kung ano man ang problema mo ngayon, no, i-turn around mo lang po actually ang table na to, kasi parang kumbaga sa akin parang wala lang po ikaw communication, parang ganun ang nararamdaman mo, but the family is all supporting you, no? And yeah, kung minsan po talaga pong nagagalit sila dahil nga po sa yung inaakto mo na parang sa hanggang ngayon po talaga pong parang hindi ka po nagmamatured, no? And siguro ang mga magulang na to is like kailangan mo lang talaga, or kasi ang naano ko lang dito talaga is like bisyo, no? Pero hindi ako, di ko rin ito masabing bisyo talaga. It's just like you are thinking that it's your only way out para po makawala ka po sa sinasabi mo sama ng loob, no? But actually that's not the case, no? So may nakita din po akong pananakit po ng lower back, no, actually sa spinal column mo, pero hindi lalo na sa bone, no, pananakit po niya, no. Kunin ko na lang. And may nakikita din po akong something po na bad energy na kumbaga sa akin nag-hold din sa'yo, no. So, etong pwede kong sabihin sa iyo na actually hindi naman talaga actually kulam or barang, but there is some bad energy na kung saan po sinisira po yung isip mo na ganito, ganyan, na parang, yeah, and then pananakit po ng ulo kung minsan talaga, at saka likod ang nakikita ko, no. Okay, so Arishan, no, sana po ay nagbibigay po ako sa inyo ng let's see kung anong tingnan natin dito sa Lenormand, no, kung eto talaga pong na to, sabihin natin na like hula na siya kasi gagamit po ako ng oracle card. No, ina ng kalikasan sa lahat po ng mga kaibigan ko, bigyan mo po ang linaw ang aking kaisipan para mabasa ko po ang card nito ng bouquet. So, this is your luck. Ang bouquet kasi symbol po ng pera, no? Kaso lang po, sa ngayon po, parang ang laki po ng hadlang. And ang pangatlo po is the star. So, ibig sabihin nito is like, sa ngayon lang po ito, parang hirap ka sa pera, pero meron pong pag-asang darating tayo. Kasi star is there, no, is helping you out, no. Ang mountain kasi is just like, ang mountain actually in our mind, parang obstacle lang po yan, no, na parang may nakaharang po, or itong wini-wish mo na pera, no, ganun is like kasaganaan, pera, din abundance, is like parang sa iyo kasi is like parang napakahirap abutin. Pero actually, bakit kung ikumpara mo, tingnan mo ha, kung ikumpara mo kasi ang etong bouquet, sabihin po natin na swerte, sa gitna po is mountain, last po is the star. So, sa akin, kung titingala ka kasi, kung halimbawa nga na if you are looking abundance, no, huwag mo kasing tingnan. Kasi kung titingnan mo yung abundance mo, and then eye level lang din, so makikita mo talaga pong may hadlang po dyan kasi ang bundok makikita mo. Pero if you look up at the sky, so nandun po ang mo, sabihin po natin na pagkakataon mo, kasi actually the star is helping you, no, yung mga angel mo, kasi the star is may symbol po siya ng angel sa taas po, no, gabay po natin na tala, di ba? Di ba kasi ang star is like gabay po, no, sa tatlong magi para makita nila si Jesus, pero si Jesus is just like a symbol of our salvation, di po ba? Pero ginagabayan po sila ng tala kasi nga po in the desert para pong napakaganda po ng story nito, no, kasi sa akin when you are looking at
at the obstacle, kasi mountain, kung sabihin po natin na flat down at pang-practical na tingnan natin na wala po siyang espiritual, no? Talagang hindi mo po makikita ang hinahanap mo kasi ang nakikita mo bundok, kasi yung paningin mo dyan lang. Level kasi ng problema mo. Yung problema mo, yung abundance na hinahanap mo, level lang po dyan ang problema na iniisip mo, no? And then if you look up, ibig sabihin po like humingi ka ng tulong sa itaas, it's like it's always there kasi nakagabay po sa iyo ang mahal na ina, ano? Kasi tala is all hierarchy o matataas po na influensya po sa atin or gabay sa atin. Wala po dyan sa ibabaw ng mundo kundi nasa taas po sa atin, which is the star, no? So yun, ang ganda pa rin ng reading po, no, sa mga Aries po sa ngayon, no. And sight, ano ba ang gusto mong tapusin? Tapusin mo, ano ba ang gusto mong tapusin? Kasi sight. So maganda na to kasi nakaharap po. So mga Arisian po, no, ano po kayo ngayon kasi sa akin nakikita ko talaga ang sight po, kasi depende kung ano po ang kasunod, kasi ang sight is like something that you will cut off, di ba? Or ang ano dito is yung clouds mo. So kumbaga sa akin matatapos na rin po yung ang clouds kasi is a symbol of yung baga nahihirapan ka, no, lagi na lang maulan ang paningin mo sa taas, no, parang napaka-cloudy, yung bagang hindi malinaw ang paningin mo, no. So it will end na. And ang susunod dito is the bear. So ang bear is also symbolized of a person, which is also like pwedeng sabihin na lang po natin na ikaw to, no, ito kasing babaeng to is like ikaw, or the bear is just like very loving person, no. Kumbaga sa akin, gusto mong makapag-provide sa mga anak mo, no. So minsan isinusuot mo, kaya lang po talaga pong matapang po ang bear. Paningin mo lang po na maamo yan, pero talaga pong lahat ng tao is talaga pong takot or pinapatay po ng bear, di po ba? Pero they are so huggable, no. Sobrang kumbaga sa akin, tinitingnan natin parang very huggable po yung bear, pero sa totoo lang, yung isang kalmot lang ng bear, talaga pong warak po yung katawan mo, no. So sa akin, you are also very strong person, no. So kahit despite po sa mga problemang dumarating sa you are very strong person. I'd rather na parang mas nababasa ko pa na etong reading na to is for woman Aries, kasi po parang kumbaga sa akin mas nafe-feel ko dito yung babae na energy, kasi ang the bear is actually feminine energy which is matured. And baka nga po talaga po magmamatured ka na rin, no? Hopefully, no? Para sa inyo, no? Pero ang kahit matapang kasi talaga ang mga Aries, no? Matapang talaga sila. And man, eto may mag-i-ending na. So eto, parang may nakikita po ako kung titingnan po natin within within the vicinity of your mind, which is your conscious mind, is talaga pong naguguluhan ka sa ngayon, no. Naguguluhan ka sa ngayon kasi nga ang naiisip mo lang po talaga pong isa hindrance po. I think ang problema mo talaga dito is yung asawa mo. And di mo alam kasi kung paano gagawin, tanggapin, iwanan. Kasi ang sumunod kasi mountain is the ring. So, ito talaga conscious mo. Conscious mo to. Ito yung problema mo talaga. Yung asawa mo. And then yung, sabihin na po natin yung nanay mo, ganun. Or sabihin po natin na matured po na, then hindi mo alam kung paano mo talaga gagawin. But then, sa unang makikita ko din dito na, hindi ko alam, pero ang subconscious mo is very good, actually very good card, kasi bouquet, a bouquet na hinahanap mo, and the star, and the ship, and the man. So, parang paalis po bang asawa mo, or mayroong darating sa iyo na hindi taga dito, taga ibang bansa. And etong taong to actually is very influential, may pera po talaga siya, maraming pera, no. And sabihin na po natin, baka po kaya pwedeng sabihin po din natin dito na hindi mo alam na itong lalaki na to is like magbibigay sa iyo ng kasi po aalis po siya
Pero I doubt it, no? So, kung itong lalaking to is yung ex mo, I doubt it. But I think may parating. May nakakita akong parating na tao na kung saan, kumbaga sa akin, may tao na parating sa iyo. Hindi ito asawa mo, hindi ito yung karelasyon mo sa ngayon, na magkakaroon po ng katapusan po. I think mag-i-end po talaga ang relasyon mo diyan sa asawa mo or something, or sabihin na natin na parang more on merong parating talaga sa iyo na lalaki pero hindi mo pa siya kilala. Bago to, bago. Hindi mo pa siya kilala. And pwede rin po na mag-e-end ang problema mo sa pamilya mo o sa asawa mo kasi mag-a-abroad siya or somehow. Pero I doubt it kasi talaga pong mag-e-end ang relasyon ninyo. Kasi nalilito ka na kasi kung anong gagawin mo doon. And then, may bagong parating pero hindi mo pa ito alam. No? Hindi mo alam. No? Okay, susunod dito is like, tingnan natin kung tingnan natin dito sa isang card po, no? Kung magmamatch po ba, no? Ang mga sinabi ko sa kanina. Pasensya na kayo sa aso kasi maingay po talaga aso namin. Tatlong card lang po dito sa White Rider para po matingnan natin. Well, tatlong card is the first is 7 of Wands, the second is 4 of Wands, and the rest is High Priest. Okay, this one is a symbol of problems. Yes, pero kaya mo. Okay? Kumbaga sa akin, kaya mo yan. No, ay 7 of Wands, no? Kung ano man po ang nangyayari sa iyo ngayon, kayang-kaya mo, okay? And I think if 4 of Sword is also like rest. Hindi yung i-rest mo yung katawan mo, i-rest mo yung mind mo. Kasi ang sword kasi is a symbol of your mind, no? Kumbaga sa akin, itong mga problema mo nakaraan na lagi mong iniisip, na akala mo problema, I think i-rest mo siya para magkakaroon ka ng kaliwanagan. And actually, this is the High Priestess, which is also a very powerful card, no? Kumbaga sa akin, may tumutulong po sa'yo talaga po na from spiritual world. Parang meron kang gabay. And sa ngayon po is talaga pong ito po yung pag-asa mo, kakapitan mo. Makakapasok ka sa kanya kapag i-rest mo yung mind mo. And then alam mo kung anong gagawin the next time, no? So, ganun, no? Sa mga Aries, despite pa sa problema mo ngayon, I think kayang-kaya mo siya. And pangalawa po is like, merong hope po na kung sabihin ko nga sa'yo, kung problema mo ay asawa mo, kung meron pong parating na bago, it's okay, it's welcome. Kung ganyan pa rin po yung asawa mo, magkakaroon po kayo ng settlement, pagiging okay. But then, sa akin kasi is like, don't overthink. Kasi nag-overthink ka lang po talaga. Na supposed to be very simple lang po sana ang problema mo. Kung di ka po matatakot, no? Ang nakaraan natin is already in the past. Kaya lang po, alam kong madaling sabihin na, kalimutan mo na yon, no? I'd rather say po na mas maganda siguro kung balikan mo yon sa mind mo, talaga pong you have to sit down and then tingnan mo ang buhay nung nakapaikot sa'yo na kung saan nagbibigay sa'yo ng trauma. And pagkatapos nun, you have to make peace with that. And then after that, kung ito bang mga taong ito na you thinking that nag-betray sa'yo is like, wala na ba sila sa'yo? No, I think it's there. No, kasi ang nito, nagre-reflect kasi itong card ko sa anak ko, which is well, tingnan po natin ang spirit, no? Kasi March 21 ito sa lahat po ng mga tao na ang mga Aries kasi, no, padalos-dalos kasi, kung minsan po talaga pong agad-agad, kung gusto nila is like, sabi ko nga sa inyo is kung minsan hindi yan nakikinig, no? And matigas talaga ulo ng mga Aries. I doubt that. Pero they are very strong spiritually. Malakas po sila. And kaso nga lang, dahil nga po sa, hindi po nila kuminsan, dahil nga po sa apoy, agad-agad po nagagalit, pero agad-agad po is like nagtatampo. Kasi kaya nga lang,
may tendency nga po talaga kasi ang mga Aries na they cling to in the past kasi nga ang Saturn is in the past. Yung unang planeta po natin, they are very old gods, no? So, ang mga Arisian, ganyan yan sila, no? Parang, they always cling to the past and mas gusto nila yung mga makaluma, ayaw po nila ng changes, ayaw po nila ng mga young generation ngayon, no? Kaya kung minsan po nauwi sila po sa nauwi po sila sa tinatawag po natin na ibagang nai-stuck. No? Lagi po lang nai-stuck. Kung may negosyo, nai-stuck. Kung ano yung sitwasyon, parang kung minsan, ang hirap po kasi nilang makawala doon sa kumunoy na kung saan ang maano sa kanila. Kasi, mahirap din po talaga ang magiging, under ka ng planetang Saturn. Kasi kung minsan po talaga pong nai-stuck ka. And kung hindi ka marunong, sometimes po, kung hindi ka talaga mag-open, hindi ka talaga po kung ano talagang problema, then, minsan, mahirap po makawala doon sa kumunoy na kung saan nakalubog ka, which means to say yung sitwasyon mo. Well, actually, very easy, kumaga, pero mas okay kung mag-o-open ka and more on tingnan mo kung ano talaga nangyayari sa'yo. And I think makita mo na ang dali lang palang akyatin kung nasaan ka ngayon. Okay, elephant mo. So, this is actually the card of the 4 elements, na kung saan bawat isa po sa atin is endowed by animal spirit, no? Then, tingnan natin kung magsisimbolize pa actually elephant, no? Greatness. So, it says here, love is your strength. You see that? Love is your strength. Leadership is your path. Your wisdom inspire everyone you meet. You can overcome any problem. You will naturally and easily achieve success. Okay. So, by all na nabasa ko kanina, ito yung mag-i-end. So, siguro naman, in short, ito po yung lahat ng sinasabi ko. Sabi ko nga sa iyo, ang sa Aries is, they are leader kung minsan, and dahil nga po, sabi ko nga sa inyo, matagas ang ulo, kasi nga, ganun sila it's okay, kasi kung tingnan mo talaga ang strength nila, talaga pong maaasahan sila, na maaasahan po ang mga Aries, no? And, then, mapagmahal din po ito, no? And, actually, meron po silang wisdom kung minsan everyone you meet, no? Magbibigay ka rin po ng, kumbaga sa akin, as I said, no? Ang mga Aries is very old soul. So, marami na po silang incarnation na nangyari. Kaso lang, sabi ko nga kasi, madadala sila sa emotion nila, which is they are fire. So, gusto nila agad-agad. So, and, minsan doon sila nagkakamali, no? Doon sila nahuhulog kasi nga po dahil nga po wala silang patient. Wala silang sabagay kung kumbaga sa akin, matanda na ako, wala na akong time para po maghintay. Siguro ganun po talaga mentality po ng mga Saturnian or mga Aries, no? But then, you can overcome any problems. Sabi ko nga sa'yo kanina, despite pa sa mga problema to, kung harapin mo lang, madali lang po, no? And, you will naturally and easily achieve success. So, that's it, no? Ito, magsusumada ito lahat. Itong card na to, magsusumada sa lahat ng sinabi ko kanina. We are already 33 minutes, no? So, I think, guys, that's it, no? Thank you very much for watching and hope you see you again next time. Ang susunod po nito is Taurus. Magandang gabi po. Di na nagana yung ko.